Magandang araw mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Narito na naman po kayo sa panibagong vlog natin dito sa Talking Toshi TV channel, YouTube channel. At tatalakay na naman po tayo ng panibagong topic. Tungkol po ito tungkol sa nilabas ng tape defenders sa kabila, no? Sa Itbulaga Channel 7. Tungkol daw dito sa pagmamayari ng trademark. Walang katapusang usapan tungkol sa trademark, no? Pagpasensyahan nyo na yung aking boss, hindi pa rin magaling, no? Nonetheless, tuloy-tuloy tayo sa ating pagtalakay. Walang katapusang topic tungkol sa trademark ng EB at Itbulaga. Sino nga ba ang totoong may nagmamayari? Well, alam naman natin na nagbaba na ng desisyon ang IPO Philippines na iginagawad na yung pagmamayari, ang tamang may-ari, yung true owner, ika nga nila, ginagawad na rito kay Master Henyo Joey De Leon dahil siya nga ang creator. Okay? Sa kanya nag-originate, sa isip niya. Okay? So, marapat lang na ibigay sa creator. Alam niyo, ang IPO Philippines, pinoprotektahan yan, pangunahin na ang mga yung gumawa or yung creator ng isang bagay, ano? Lalo na sa mga trademarks na ganyan, ano? Maski sa ibang larangan, sa invention, sa kanta, kung ano man, kung sino yung original composer o gumawa, yun ang ginagawaran ng ownership. Okay? Ayan. Now, nandyan sa inyong mga screen yung inilalabas na alas kuno ng Tape Incorporated, ano? In focus, ito ay Facebook post ng mga tape defenders, ano? In focus, trademark na Itbulaga at EB, pagmamay-ari pa rin ng Tape Incorporated matapos ang isang buwan. So, halos isang buwan, ine-claim pa rin nila sila may-ari. Ano ba yan? Okay, pangunahin na, sinabi ko na nga sa inyo, naglabas na nga ng desisyon na kanselado yung mga rehistro nyo ng Itbulaga. Lahat ng rehistro nyo na may kinalaman sa Itbulaga, kanselado. Okay, so may mga implications yan. Okay, una-una, kaya cancelled yan, hindi nyo pwedeng gamitin. Okay, kinancel na nga, hindi nyo na pwedeng gamitin. Okay, mamaya itatalakayin natin yan along the way. Mga ka-legit Dabbercads, mga kababayan, sisimplihan lang po natin. Okay? As much as possible na hanggang saan makakaya ng inyong lingkod na i-discuss na simple at maintindihan ng karaniwang tao, gagawin po natin. Ano po? Alright. Bisahan natin doon sa claim number 1 nila. Malinaw daw sa database ng WIPO, no? Yung pang-international na intellectual property rights, ano? O own office, yung WIPO. Okay? I think this is World Intellectual Property Office. Okay. So sa database daw, na yung database na yung makikita pwede nyo i-view sa website, sa internet, na ang Tape Incorporated pa rin di umano ang owner ng TM Itbulaga at EB. Okay. Oo nga naman. Meron silang post doon, may litrato, may screenshot doon, na sa kanila pa rin nakapangalan yung EB at saka Itbulaga. Okay. Sagot natin. Sino ba ang nananaig sa mga disputes tungkol sa trademark ng Itbulaga? WIPO ba o IPO Philippines? O, kayo na sumagot mga kababayan. WIPO kaya o IPO? Tandaan nyo, ang bawat country, bawat bansa, miyembro ng WIPO. Pwedeng magmiyembro ng WIPO. Pero hindi absolute ang power na hindi absolute ang power ng WIPO. No, hindi absolute ang power ng IPO over all countries. Hindi sila nangingialam sa local or dun sa
country na nagpapatupad ng intellectual property laws. No? Kanya-kanya yan. Sovereign country pa rin tayo. Okay? Hiwalay pa rin tayo sa WIPO. Bagamat may WIPO na nangingibabaw sa buong mundo, merong kanya-kanyang IPO. O kung ano man ang tawag sa ibang country, kasi sa atin, IPO Philippines ang tawag sa atin, ano? O, para kay pa naggawa ka na, dinicentralize mo pa yung power. Okay? WIPO rin lang naman ang mangingibabaw. Kaya nga merong decentralized power. Ano? Ibig sabihin, i-delegate mo yung ibang kapangyarihan mo sa iba't ibang countries. Kayo na bahala dyan kung may local disputes dyan tungkol sa trademark. So, ang masusunod dito, mga kababayan, mga ka-legit Dabarkads, IPO Philippines ang masusunod. Hindi ko alam dito sa Tape Incorporated, ipinagsisiksikan nila yung mga sarili nila dito sa WIPO or WIPO. Okay? Malaki ang kapangyarihan, malawak ang kapangyarihan, pero hindi absolute ang power niyan sa iba't ibang countries. May kanya-kanyang sariling intellectual property office ang bawat country or bansa. Mamaya, titingnan natin yung public policy ng WIPO, no? Para malaman natin kung talaga bang binibigyan ng independence yung iba't ibang countries o kami ang magdidesisyon dyan. Tingnan natin ha, mamaya. WIPO just, ayan, sabi ko na nga, no? Sumusunod lang ang WIPO sa kung ano mga desisyon ng local or desisyon ng IPO ng isang country o ng isang bansa. So kung ano man ang desisyon, kanselado man yan, iginagrant sa ganitong tao, ang ownership, susunod lang ang WIPO. Wala siyang WIPO doesn't meddle on things na country-based. Okay? Yan. Yan ang trabaho ng WIPO. Okay. Ang katunayan yan, na delegated ang power sa mga countries na magdesisyon tungkol sa mga intellectual property disputes, naglabas nga ng dokumento or pahayag ang IPO Philippines na kanselado ang lahat ng mga rehistro ninyo sa trademark na Itbulaga at EB. Okay? Sino pa ba ang Sino pa ba mas makapangyarihan dito sa bansa natin na binigyan ng power ng WIPO na magdesisyon para sa kanilang sarili sa bawat bansa? Sino susundin mo? Di yung mga namumulos, dito namumuno at saka yung namamahala ng intellectual property disputes, nagdidesisyon sa mga disputes dito sa Pilipinas. Okay? Hindi natin pinakikilamanan yung IPO or IP or intellectual property sa ibang bansa. Dito tayo. Kung ano man ang sabihin natin dito, susunod lang ang WIPO. Yan mga kababayan ang hindi dinidiscuss nitong mga to eh. Okay? So merong official document with the official decision is with the Intellectual Property Office Philippines, IPO Philippines. Okay? At saka, tingnan nyo mga kababayan, mga ka-legit Dabarkads, ang pinagbabasihan nila is yung screenshot website, no? Database, which is, yun nga, matatagpuan sa website ng WIPO. Yun lang ang pinagbabasihan nila. At sa press conference ni Attorney Maggie, kung mapapansin ninyo, puro website screenshots ang nilalagay nila o ipinakikita nila. Okay? Bakit hindi kayo pumunta doon sa mismong IPO Philippines at alamin nyo bakit hindi pa updated yung database at nasa sa pangalan pa ninyo at hindi pa kanselado? Despite of the decision na meron ng decision na kinakansela na ganito, bakit to sa database? Ba't di nyo tanungin at personal kayong pumunta doon? Mahirap bang pumunta sa IPO Philippines? Alam ko sa Makati Mahirap bang pumunta na magbigay man lang kayo o magpadala man kayo ng representative doon, magtanong kayo? Bakit hindi pa naililipat? Okay. Diba? Pwede nyo naman lakarin yun, O tapos humingi kayo ng certification na hindi pa kanselado, pero I doubt na mabigyan kayo ng certification na gano'n kasi kanselado na lahat ng mga rehistro ninyo. So, ibibigay sa inyo, canceled lahat. So, wala kayong magagawa doon.
kahit pa nakikita sa database, nasa pangalan pa rin ninyo, hindi pa cancel. Okay? O, sana gawin nyo yun. Punta kayo mismo doon sa IPO, sa office nila. No? Yan. Okay. Susunod na claim nila. Preliminary decision, pwede pa raw iapila hanggang sa Supreme Court. Okay. Tama yun, kasama yan sa proseso. Pwede naman kayong umapila. Kahit saan namang parte ng buhay, pwede kayong umapila. Kahit na nga ikaw bigo na sa pag-ibig talaga namang pipilitin mo pa Okay? Sige. Yung pag-apila, tandaan nyo mga kababayan, mga ka-legit Dabbercats, may kaakibat yan na ethical standards na kailangan nyong i-observe. Okay? Masasabi ba natin ang TVJ sumunod sa ethical standards, legal ethical standards? Palagay ko oo. Bakit? Nung dati na sila ang humihingi ng pabor sa authorities na ibalik nyo sa amin yan. Kasi ganito, ganyan. TVJ yung nakikiusap. Never na ginamit ng TVJ ang trademark na Itbulaga. Ang ginamit nila EAT. Para nga naman wala nang gulo, wala nang magiging problema, wala nang magiging legal implications or complications. Okay? Sige. Para hindi nalilito ang tao. Meron pa rin distinction. Kayo na Itbulaga, kami iba naman. Pero kami pa rin ang TVJ. Kahit ano man kasi ang ipangalan mo sa amin, basta TVJ, Itbulaga pa rin sasabihin ng tao. So, no problem kahit iba ang pangalan namin. Okay? Ngayon na ibinigay na, nagkaroon na ng pagbabago, no? Naibigay na yung ownership kay Master Henyo Joey De Leon. At kinansela na lahat ng mga rehistro ninyo, bakit hindi nyo magawa bilang respeto na lang, bilang pag-observe sa ethical standards, sa legal ethical standards, bakit hindi nyo man lang maibaba yung logo ng EB doon, alisin nyo muna yung pangalang Itbulaga dyan, gumamit kayo ng ibang pangalan. Nakatigasan nyo na. Sana bilang respeto lang naman, ano? Okay. Ngayon, dahil ayaw nyo yung alisin yung Itbulaga dyan, ibig sabihin wala kayong respeto sa otoridad. Yan lang ang lumalabas dyan, ano? Okay. Sa pag-apila, wala namang sinabi na pwedeng gamitin yan habang buhay. Habang umaapila kayo, pwedeng gamitin yan. Wala namang ganong provision. Pwede kayo umapila. Okay? Ngayon, pagpalagay natin, okay, sige, granting without accepting. Sige, pinayagan kayo. Okay. Pero once na maglabas, okay, huwag nyo hintayin na maglabas ang korte ng TRO or restraining order or injunction na magpapatigil sa inyo, papahinto sa inyo para wag nang gamitin yung Itbulaga na trademark. Okay? After all, tingnan nyo yung word na canceled sa dictionary. Ano ba meaning ng canceled? Classes are canceled. Ibig sabihin, hindi tuloy. Yung klase ngayong araw to wala ng visa. Dahil canceled nga I-discontinue ang paggamit. Yun ang canceled. At patuloy pa rin ninyong ginagamit. Nagtatanong lang kami. Okay? So dyan pa lang sa pag-aapila ninyo, pwede kayong mapila. Pero please, kahit naman kasi makiusap kami, ginagamit nyo pa rin, ano? Okay? So, yan. Yan ang mga reply natin doon sa mga nilalabas nilang mga claims, ano? Na kanila pa rin daw ang trademark na Itbulaga. Okay, susunod na claim nila. Unang nagparehistro raw, siya ang may karapatan, yung unang gumamit daw
commercially nung trademark, siya raw ang may-ari. Automatic na may-ari or owner or tunay na owner ng trademark. Okay? Nagpaliwanag na dyan ng IPO na hindi absolute yung first to register and first to use. Hindi absolute yun. Okay? Narehistro nyo yan dati. Narehistro nyo yan nung una, yung trademark na Itbulaga, in bad faith. Una-una, hindi nyo ipinaalam doon sa tatlo. Lalo na kay Master Henyo Joey De Leon, na alam nyong siya ang gumawa. Okay? Na alam nyong siyang gumawa. Okay. Okay. Malay ba ng IPO? Bakit hindi? Una-una, the first place, bakit hindi tumatanggap ang IPO ng hindi nila kinikilala absolutely yung first to register, first to use? Baka kasi ninakaw nyo lang eh. O napulot nyo kung saan-saan, tapos ipinarehistro nyo. Ayun na nga ang nangyari. Hindi nyo ipinaalam, tantamount to ninakaw ninyo. Okay? Kasi hindi alam nung may-ari eh. O ngayon, bakit nagkaroon ng dispute ngayon? Umalma yung creator, yung may-ari. O, kaya ngayon nagkakaroon ng dispute ngayon. Naigawad ngayon sa kanila. Ay balik tuloy sa kanila yung pagmamay-ari nung trademark kay Master Henyo Joey De Leon. Kaya nagkaroon ng dispute. Okay? Na kayo, na-late kayo ng bagyang mga oras, ano? Hindi nyo na masyado napansin yung party na yon, na technical kayo ngayon. Naigawad ngayon sa kanya yung ownership or naibalik sa kanya yung ownership. Okay? Isa pa, nirehistro ninyo. Ang tanong, saan nyo nirehistro? Anong class? Sa entertainment ba? Saliksikin nyo lahat nung rehistro ninyo sa IPO. Saan nyo nirehistro? Sa entertainment ba? Sa class 41? Wala kayong makikita na nirehistro ng Tape Incorporated ang EB trademark under entertainment. Wala. Okay? Puro merchandise. Kaya, wala kayong karapatan in the first place na gamitin yung trademark na EB, Itbulaga, sa show ninyo ngayon. Bakit? Wala kayong rehistro ng EB trademark, Itbulaga trademark, under entertainment. Diyan pa lang technical na kayo. Kaya siguro yan, nakita ng IPO Philippines yan, o di kay Master Henyo Joey De Leon, bukod sa siya ang creator, wala pang nakarehistrong entertainment sa inyo. Ba't yung ginagamit yan? Hindi naman ninyo ginagamit for entertainment. Dapat for merchandise lang yan. Ano? Okay. Now, isa pang claim nila, yung creator daw hindi pwedeng mag-claim ng hindi raw pwedeng mag-claim ng ownership lalo na hindi siya yung first to register and first to use. Take note, Tape Incorporated. Yun daw kasing creator, hindi ko mo raw ikaw yung creator, hindi raw niya pwede i-claim na sa kanya yon dahil hindi naman daw siya yung first to use, first to. Okay. Kung titingnan lang natin yung timeline ng Itbulaga, sino ba nauna? Unang-unang ginamit ng JDL o ni JDL ang trademark na Itbulaga, 1979. Pagpalagay mo na 1980. Kailan ba pumasok ang Tape Incorporated? 1981. So dyan pa lang sa petsa na yan, logic na lang ang gamitin ninyo. Mga kababayan, mga ka-legit Dabbercads. 1981 pumasok ang Tape Incorporated. Nagsimula ang Itbulaga, July 1979. Pagpalagay mo na, 1980. Wala pa rin ang Tape Incorporated sa eksena. So, sino unang-unang gumamit? Tito Vic and Joey. Joey De Leon. O, kung gamitan lang din naman ang pag-uusapan, ang unang gumamit commercially is si Joey De Leon for entertainment pa. Na hindi nyo nirehistro. Katulad ng sinasabi ko na sa inyo kanina. Okay? Yan. Alright. Hindi ko alam bakit kayo nagsusumiksik sa YPO. Puro doon sa kanilang statement, WIPO eh. Tandaan nyo, ang namamayani sa atin, bansang Pilipinas. Gobyerno ng bansang Pilipinas. Therefore, IPO Philippines ang
ang dapat masunod dito sa bansa natin. Okay? At saan ba? Saan ba ang battleground? Di ba dito? O sino magre-referee? Eh di yung taga dito rin. Kukuha ka pa ba ng international referee? Na hindi masyadong pagkapunta rito aalamin muna kung ano ba yung pinatutupan yung ang mas nakakaalam ng batas ng IPO sa Pilipinas ay yung mga namamahala sa Pilipinas. Yung mga nandoon sa IPO Philippines, sila ang mas nakakaalam kung paano i-implement, no? I-judge yung mga papeles, okay? Yung mga claims, yung mga rights, no? Sila ang karapat-dapat na mag-desisyon, mga kapwa natin Pilipino, dahil dito sa bansang Pilipinas ang battleground. Okay, pangalawang punto. Sino ba kalaban? Tape Incorporated, ang kalaban ba international? Ibang lahi ba kalaban? Ito personal ko lang to, hindi ko alam kung paano ang mechanics niyan, ano? Ang alam ko, makikialam lang ang WIPO kung ang kalaban mo ay international. O kung hindi na gumagana or wala ng function ang IPO dito sa Pilipinas. Parang ICC. Pag hindi na gumagana ang justice system sa isang bansa, ang namamagitan na is yung ICC. No, parang ganito rin siguro to, no? I assume. Pag ang kalaban ng Pilipino may kaparehong pangalan sa ibang bansa, makikialam na ang WIPO. Okay? Kasi magkaibang countries na, no? Pero kung halimbawa kalaban mo Pilipino rin, kaalit mo Pilipino rin, may dispute between both Filipino enterprises, no? Hindi naman kalaban na Amerikano or anumang lahi, dito ang battleground sa Pilipinas. Walang pakialam ang WIPO. Kung naman ang desisyon ng IPO Philippines, yun ang susundin ng WIPO. Because meron tinatawag ang WIPO na flexibility in public policy. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo to. Babasahin natin yung Public Policy on Intellectual Property, which suggests or gives us an idea na flexible sila pagdating sa iba't ibang countries. Dahil iba't iba ang pangangailangan ng iba't ibang countries. Okay. Pakinggan po ninyo ito mga kababayan, mga ka-legit Dabarkads. It is widely accepted that intellectual property is an important tool for economic growth. However, there is not a single uniform approach to IP that could be cut and paste from one country to another. Even though the IP system has been considerably harmonized so as to avoid that discriminatory treatment, a lack of sufficient protection become non-tariff barriers to free trade, WIPO member states can still resort to existing flexibilities so as to promote the implementation of public policies and encourage the strategic use of IP. Ayan po, napakinggan po ninyo mga kababayan, mga ka-legit Dabarkads. Kitang-kita doon sa ating binasa, flexible po ang public policy ng intellectual property sa bawat bansa. Hindi po absolute yan. Hindi nakikialam ang WIPO sa IPO laws IP laws ng iba't ibang bansa. Okay? Dahil iba-iba ang reason, iba-iba ang dahilan, objective ng pagsiset ng IP laws sa iba't ibang bansa. Okay? Hahaba na lang tayo kung iisa-isahin pa natin Hanggang doon na lang natin binasa, no? Pero ang essence nun, mga kababayan, kaya dine-decentralize dahil hindi naman pare-pareho iba't ibang bansa yung kanilang objective for setting up IP or intellectual property laws. Yan ang inyong dapat maintindihan. So, dito sa issue na to ng trademark, okay? Hinahayaan ngayon ng WIPO na mamahala ang IPO Philippines. Lahat ng disputes niyo dyan, okay? Pilipino versus Pilipino, kayo na mamahala dyan. Wala kaming pakialam dyan. Okay? Kaya, Tape Incorporated, huwag nyo ipagsiksikan yung WIPO na como international yan, panalo na kayo. Hindi ganun. Okay? IPO Philippines pa rin, yung decision nila
ang masusunod sa bansang Pilipinas. Okay. Hindi nyo pwedeng ilabas yan. Ilabas nyo man yan, hindi kayo papansinin ng WIP o ibabalik din kayo dito. Maniwala kayo sa akin. Okay? So hanggang dyan na lang muna mga kababayan. Tingnan muna natin kung ano yung mga developments tungkol dito sa trademark na ito. Marami na tayong panalo mga kababayan at sila ay umaapila pa. Mukhang hanggang Supreme Court ito mga kababayan, no? Tayo natin kung ano mangyayari. Salamat po sa pakikinig. Patuloy po ninyo kaming suportahan sa pamamagitan ng pagsusubscribe at pag-like sa video na to. Subscribe po tayo sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV, at sa ating Facebook account, follow and like, Talking Toshi TV. Maraming salamat po mga kababayan, mga ka-legit Dabber Cards. At ingat po tayo. God bless po.